Solid ang bilis. Medyo kinakabahan talaga ako. Guys, ang bilis ng response. 93, 94. Oh, 101. Oh! Grabe, grabe. Aray ko. Random ko talaga may bibilis na. Hindi ko na-expect yun. Could have been 30, could have been a G. Should have never snitched. Why you take it to police? Now they're looking like you funny when you're walking down the street, looking at you like food, trying to see where they can eat. Me, I'm like wallowing, giddy with the game. You don't really want to actually behave, but now we're on stage and the movie gets made. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Himoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for today's video, ito na guys ang inaasam nyo. Magta-top speed and magra-riding experience na tayo ng Voltaris Pro S. So ayan, nakabalik na siya sa atin. Nakikita nyo naman wala na siyang bakas na tayo'y nabangga or na aksidente. So ngayon guys, pupunta tayo sa Plaridel Bypass Road kung saan medyo mahaba-haba yung kalsada, maluwag. Doon natin matatry yung top speed ni Voltaris Pro S kung talagang totoo yung kanyang 95 kph na top speed. So ngayon nga ay nag-riding shoes ako and may dala akong knee and elbow pads. Di ko palang suot. Doon ka na susuotin sa bypass road. So quick specs lang tayo. Si Voltaris Pro S po ay naka Votol EM100 na controller. Programmable po yun. Siya ay naka motor hub na po na QS motor 3000 watts. And yung kanyang battery naman po is LiFePO4 or lithium iron phosphate na 72 volts 67 AH. So nag-range test na tayo guys nung nakaraan from Marilao to Urdaneta. Naka 170 kilometers na tayo and meron pang tirang 10%. So ayun yung quick specs, and kung gusto niyo pang malaman yung specs review natin, may bukod tayong video doon, and nagbukod din ako ng video ng range test. Pwede nyong panoorin yun. So itong video na to, riding experience muna tayo. Test natin yung gear 1, gear 2, gear 3, tsaka yung sports mode. So yan guys, kita-kita tayo sa Plaridel Bypass Road. Ayan guys, from Marilao dumaan tayo ng Santa Maria, tapos ngayon nandito na tayo sa bayan ng Pandi. Alam ko dadaan pa tayo ng Bustos. What's up guys, andito na tayo sa may Bustos, Bulacan, and didiretsuhin lang natin to. Ang labas natin Plaridel Bypass Road na. So minto lang tayo dito sa may 7-Eleven. Bumili lang tayo ng Cobra, pahinga konti kasi mainit. Kasi time check tayo, alam ko 2:50, mag-alas 3. So dumating tayo dito siguro mga 2:30 na. So ayan, knee and elbow pads na rin tayo. Tapos naka gloves. So tara, let's go. At ayan nga guys, mga ka-EViyahe, mga ka-electric, papasok na tayo dito sa may Plaridel Bypass Road. And maganda naman yung panahon. Yan nga lang, makikita nyo marami talagang truck ang dumadaan dito. Naku po, traffic pa. Paano nangyari? Aksidente nga. May aksidente, kaya talagang doble ingat tayo lagi. Guys, tatabi lang tayo saglit dahil ipapakita ko sa inyo, babalikan natin yung yung top speed ng gear 1, 2, 3, and 4 habang naka center stand. So para ikukumpara natin mamaya kapag mismong sinasakyan na natin sa daan. Top speed ng gear 1 habang naka center stand, ayan, 65 po sa ating display panel ha. Gear 1, 65. Ayan, 87 po sa display panel ang Gear 2. Gear 3. Ang Gear 3 natin sa display panel is 109. Gear 4 natin or sports mode,
Ayan, 109 pa rin. So according to NXT, same lang daw ang gear 3 and 4 na 109. Ang pinagkaiba is yung lakas ng torque. Mas malakas daw ng konti yung torque ni sports mode or gear 4 kumpara kay gear 3. So ayan, review na rin gear 1 65, gear 2 87, gear 3 at saka gear 4 is 109. So ang babasihan muna nating GPS yung nasa Google Maps mismo. Ayan, tignan natin kung lalabas yung ano dito, yung speed. Walang lumalabas na speed. Ayun, meron naman. Ayan, 38. So speed 1 tayo. Try natin mag top speed sa speed 1. So ang speed 1 natin sa panel display is 65 kilometers per hour. So ito yung pinakatipid na setting. So mapapansin nyo sa gear 1, hindi ganon kabilis ang response ng throttle. Pero enough na yung speed niya para sa mga traffic and kung hindi naman kayo nagmamadali. So speed 1 ang pinakatipid para sa long range. Ayan, sa panel natin tayo ay naka 58. Binitawan ko 54 naman sa ating GPS. Ayan. So sa unang tingin ay merong sabihin natin 3 to 5 difference sa GPS. So pipiga ako ng todo. Ayan, naka 64 ako sa panel. Naka 16 naman ako sa GPS ng Google Maps. 61, ayan, 65 naman sa panel. So tama lang ang ating assume. Merong 3 to 5 differences ang ating GPS at ang ating display panel. 65 kph na abot sa display panel, samantalang 61 naman siya sa ating GPS. Ang ating speed 1, normal speed, yan ang pinakamatipid na settings para ma-achieve nyo yung long range na ginawa natin nakaraan. Katulad do sa Urdaneta, nakaabot tayo ng 170 kilometers nang naka speed 1 lang tayo most of the time. Try natin ang speed 2. Ang speed 2 kanina is 87. Mukhang mabibitin ako. 80 pa lang sa panel. Binitawan ko na kasi may sasakyan tayo sa daan nakasunod. Tignan uli natin kung accurate pag lumuwag yung daan natin. Pero so far kanina habang pumipiga ako, napansin ko ganun pa rin ang difference siya. During pigayan hindi pa yung todong sagad. Parang sa GPS kanina ay 67, pero sa ating display panel around mga 73, 74 ganyan. So ang pinagkaiba ni Gear 1 sa Gear 2, pag naka Gear 2 po kasi kayo, mas mabilis, di ba ang top speed ng Gear 1 ay 65. Pag naka Gear 2 po kayo, mas mabilis niyang ma-achieve si 65 kph. Okay? Pero yun nga lang, mas malaki consume ng Gear 2 kahit sabihin mong 65 pa rin yung takbo mo. Ayun, ito, nasa ohonan tayo sa tulay. 77 sa display panel. Sa GPS 72. Actually hindi ko ganong makita kasi medyo mababa yung aking phone. Ulit tayo ng Gear 2. Ayan, try natin ngayon. 78 sa panel, 79, 81, 82. Ganun pa rin guys, 82 sa panel, 75 sa GPS. 82 sa panel, sorry kanina yung tingin ko. 82 sa panel, 77 sa GPS. Hindi natin naaabot pa yung yung kanyang top speed sa Gear 2. Gawa ng may mga sasakyan po. Ayun 83 tayo, 87, 88, Gear 2 89. Sa panel is 84. Okay, Gear 2 89 sa panel, 84 sa GPS. So 5 ang difference. Solid ang bilis. Guys, Gear 2 to gumabot ng 89. 89 sa panel, 84 sa GPS. Solid ang Gear 2. Kinakabahan ako sa Gear 2. Kasi sa totoo lang guys, hindi talaga ako mabilis. So ayan guys Gear 2 natin 89 sa panel,
84 sa GPS. So 3 to 5 pa rin ang difference niya. So ayan guys, gear 3 na tayo, naka gear 3 na. May dumadaan. Sana hindi tayo mabitin sa kalsada. 82. Guys, ang bilis ng response ng gear 3. Hindi ko matagalan sa gear 3, ang bilis. 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Guys, mabibitin ako sa dahan. Napaabot ko naman ng 95. Sa GPS natin naman is nasa 91. Okay, andito na tayo sa dulo ng bypass road. Babalik tayo ngayon. Nabitin tayo sa kalsada. Balik tayo ngayon. Try uli natin. Kinakabahan yung puso ko kasi hindi naman po talaga ako mabilis magpatakbo ng e-bike. Dahil ang habol ko lagi is long range. Ayan, 76, 77. Habang tumatakbo guys, umabot ng 7 yung yung kanyang difference mula sa panel tsaka sa GPS. Hindi ko masagad guys yung piga dahil paliko. Mabilis. Ang bilis ng response. Grabe. Hanap ulit tayo ng maluwag na daan na isang diretso. Try ulit natin. Medyo palusong to tapos paahon. Ayan siya, 87, 88, 89. Kasi paahon to 89. So 88, ayan, 88 sa panel, 83 sa GPS. Alam nyo, napakalaking tulong nitong windshield sa harap kasi hindi sakto sa mukha nyo yung hampas ng hangin. So yung hangin na masasalubong niya, ididiretso niya sa ulo nyo. Hindi na natin uli magawa Pero ramdam ko may ibibigay pa siya. Talagang kulang lang yung ating kalsada, kapos yung kalsada, tapos may makakasabay din tayo. Pero sige, let's see. Try natin isa pa, babalik na tayo. Para mabigyan pa ng chance ng isang diretso na maluwag na kalsada. Medyo kinakabahan talaga ako. And 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 89, 96, 90, 98, 92. Oops, bitin, may lumalabas. So nagawa natin 98 sa panel, 92 sa GPS. Sayang, may van lang. Subukan pa rin natin hanggang maabot natin yung dulo ng bypass. Kapag hindi natin na achieve talaga na may sagad pa, hanggang doon na lang siguro talaga. Piga, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 87, 95, 89, 96, 90, 97, 91, 98, 92, 99, 93, 194, 101, 101. Grabe. Aray ga. 101 guys sa panel natin. Ramdam ko talaga may bibilis pa 101 sa panel, 95 sa GPS. Grabe. Hindi ko ina-expect yun. Thank you Lord sa pag-iingat. Kailangan rin talaga mabilis yung mata mo. Pakit tayo ng tulay. Dito tayo talaga dumadaan pagpapuntang Cabanatuan, Nueva Ecija. So sa mga akyatan, wala pong problema dito kay Pro S kahit mataas or medyo matarik at kahit may angkas ka. Since malakas naman po yung controller niya, naka EM100 na siya.
Ayan guys, to sum it up, naka 101 tayo kanina sa panel. Tapos sa GPS naka 95 tayo. So totoo naman si 95 na top speed sa ating Gear 3. Dahil sa sports mode niya, mas mabilis na ako speed. Kaya pala kanina, tagal na makuha yung speed niya. Kasi naka-free lang ako. Grabe! Grabe, ito pa. Grabe ang lakas. So ayun mga ka-electric, katapos lang nating mag speed test ni Voltaris Pro S. And ayun, ngayon pabalik na tayo. So andito tayo sa dulo ng bypass road. Ito ay pa San Miguel, Cabanatuan, Gapan na Nueva Ecija. So ngayon pabalik tayo. Ang atin namang itetesting ay ang ating riding experience kay NXT Voltaris Pro S. By the way, may JKBMS nga pala tong si Voltaris Pro S, kung saan makikita nyo yung total consumption ng inyong battery. So wala sa bahay hanggang paikot-ikot tayo dito sa bypass road, meron tayong remaining na 47%. So tingin ko mga naka 80 kilometers din tayo, 90 pabalik-balik, and nagta top speed pa tayo, no? So ngayon gusto kong ipakita sa inyo yung ating JK app, yung ating BMS, para makita nyo na yung consume ng battery. Nakikita nyo yung nagma-minus na yan, yan yung kain ng battery. Ayan, minus 55 amps. So todo piga 55 amps ang kain ng battery. Okay, so speed 2, ayan, 63 amps ang kain. Ayan, 64, basta nagre-range sa 63. And dito tayo sa speed 3, 78. So rounded off as 80 amps ang kain ng battery. Nag 79 siya. Ibig sabihin sa speed 1, kung lagi ka lang speed 1, mas tipid ka sa kain ng battery, ano. And then ipapakita ko sa inyo yung regen na tinatawag. Ano yung regen or regenerative braking, na kung saan pag bumiga ka daw ng preno ay nagcha-charge yung e-bike natin. So ito guys, pipiga ako, makikita nyo may 9. So ibig sabihin pag nagpreno ako, may na-add na charge sa aking baterya. Yun yung tinatawag nating regenerative braking or charging. Ulitin ko ha. Ayan, nakatodo piga ako, binitawan ko. So nag 0.1 lang ng minus, preno ako. Ay nakita nyo, naka 9. So pag hindi siya minus, ibig sabihin padagdag yan. So yun po yung tinatawag nating regenerative charging. Hindi naman natin kailangan pumiga ng preno, no, para lang mag-charge yung ating e-bike or yung ating battery, kundi yun lang ay nagpapa-extend para ma-maximize natin yung range ng e-bike natin as much as possible. Kung kaya, gear 1 lang tayo, pigan todo, tapos bitawan nyo na, hayaan nyo lang mag free wheel. Tapos pag pansin yung bumababa na uli, piga lang uli. Pag nasagad na, free wheel lang uli. Rounded off, 10 yung ating 10 amps yung pumapasok sa ating battery kapag nagre-regen tayo. So ayan guys, usapang riding experience tayo. So komportable to gamitin pang long ride, pati pang mabilis. Sa handling, gustong gusto ko talaga ang Voltaris. So Voltaris series naman to, Voltaris Pro, Voltaris Pro S. So same lang naman sila ng feels, ng comfort. Yung manibela niya hindi ganun kataas and medyo naka-wide siya, kaya komportableng nakapatong lang yung kamay mo, hindi ka mangangawit kahit na mahaba-habang biyahe. Tapos kung hindi naman kahabaan yung binti mo, pwede ka sanang magano dito, iganyan mo yung paa mo, pwede. Yun nga lang, meron tayong camel back seat.
kaya hindi natin may straight yung paa natin. Pero ang kinagandahan sa camel back seat naman guys, makakarest yung likod. Kasi mga biglaang brakes, may sasalo ng likod mo, kaya hindi malakas yung impact. Malakas na rin ang preno nito guys, kasi front and rear nya ay naka disc brake na 220mm parehas. Naka CBS na rin yung kanyang braking system, combined braking system, kung saan pag piniga natin tong kaliwa ay nagpepreno na siya harap at likod. Ito namang kanan ay harap lang. So yung harap natin is naka 3-pot siya yung ating caliper. Sa likod naman is 2-pot na caliper. Parehas guys na malakas ang preno. Mabilis naman yung response ng paghinto natin sa preno. Yun naman ang kinagandahan. Kung matagtag naman ba siya guys, usapang shock tayo. Ang front shock nito kasi naka hydraulic na. So standard lang yung pagkaka-repack nila dito sa front shock. And yung play ng ating front shock ay magbabase pa rin talaga sa riding style at sa bigat nung nakasakay. Ganon din sa rear shock. Sa front shock, pwede nyo siyang ipa-repack, ipa-front shock tuning kung gusto nyong matono talaga siya ng maayos. Pero based sa experience ko dito sa stock nya na tune ng front shock, okay siya sa high speed. Parang umaalon lang yung manibela mo sa high speed. Pero kapag mabagal yung takbo mo, like takbong mga 20, 30, mararamdaman mo medyo matagtag gano'n. Pero sa high speed, okay yung kanyang tono. Pagdating naman sa rear shock nya, naka-spring naman yung rear shock natin. Mas okay na kung may budget, pwede kayo mag-adjustable na shock. Para kung may angkas kayo, ay pwede nyong may adjust yung kanyang rebound kung gaano kabilis yung kalbog na gusto ninyo, ano. Actually sa high speed naman, okay naman yung yung bounce ng rear shock. Pero pag malubak yung daan, doon mo lang ramdam na ay matagtag. For me, goods naman yung kanyang front shock and rear shock. Pero kung may budget kayo, pwede nyong palitan, pwede nyong ipa-repack. Parehas adjustable, mas okay na. And then ngayon nag-speed test tayo. Naka 95 km/h tayo na top speed sa GPS, 101 naman sa panel display natin. And masasabi ko guys, hindi lang 95 yung kayang ibigay nito. Hindi lang 95, may isasagad pa siya. Tingin ko kaya niyang umabot ng 100 pa. Yun lang talagang kulang yung ating kalsada. At the same time, may mga sasakyan tayong kasabay na nasa harapan natin, sa gilid natin. So safety first tayo. So all in all, good sa ating speed testing. Pagdating sa uhunan, actually guys, yung lakas nung Voltaris Pro S, 'di ba? Nagta-top speed siya ng ng 90 plus ganyan. Yung 90 plus na yun, hindi nyo man siya magamit sa speed testing, sa talagang top speed. Magagamit nyo yung power na yun guys sa ahunan. So all goods guys. Ang SRP nito is ang discounted price nito ngayon is nasa 96,000. Ang kanyang SRP nasa 100 plus to kung di ako nagkakamali. So bilhin nyo na habang naka-discounted pa, no? O kung mabilis siya kung sa mabilis. Kahit ako kinakabahan na. Grabe. Kaya importante talaga na mag-ingat lagi. Mag-helmet po, lalo na kung mga Voltaris na yung inyong mga e-bike. Mag-helmet. Mahalaga may lisensya. Sa ngayon wala pang rehistro si Voltaris dahil ang papel niya ay nilalakad pa sa LTO. Nakapagsubmit naman po ang NXT ng mga requirements for registration, pero wala pang final ang LTO kung ire-rehistro na si Voltaris Pro, si Voltaris Pro S at yung mga e-bikes na 50 plus kph ang tinatakbo. So yun lang guys. Again, may separate video tayo for range test and specs review. Ang focus natin ngayon dito ay si top speed at yung ating riding experience. So paano guys, hanggang dito na lang. Kung meron kayong ibang katanungan, pwede po kayo mag-message sa Facebook page ni NXT E-Bike PH. Lalo na kung gusto nyo ring umorder kasi nagkakaubusan po ngayon, and usually
naka-pre-order ngayon at kailangan ng at least 10% para makapagpa-reserve. So hanggang dito na lang mga ka-electric. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So paano? Kita-kits tayo sa mga susunod nating vlogs at travels. Ride safe, keep safe mga kaibiyahe.